Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol naman sa official announcement ni Vice President Sara Duterte na siya ay tatakbong Pangulo ng Pilipinas sa 2028 at kung ano naman ang reaction ng Makabayan Bloc at si Senator Risa Hontiveros. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte ng kanyang i-announce ng kanyang official na pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Binigyan din ni VP Sara na ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan at para sa bawat pamilyang Pilipino. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagbigay naman kaagad ng komento ang Makabayan Bloc hinggil sa anunsyo ni VP Sara na siya ay tatakbong Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Ayon sa Makabayan Bloc, ito raw ay isang desperadong pagsubok na kontrolin ang naratibo at gusto niyang palabasin na siya rin ay isang biktima ng politikal na pag-uusig at protektahan ang sarili niya mula sa pananagutan para sa mga seryosong paratang ng katiwalian, maling paggamit ng confidential funds at pagtataksil sa tiwala ng publiko. Panawagan nila sa Vice President na huwag linlangin ang mamamayan. Ayon sa kanila, ang impeachment laban kay VP Sara ay hindi politika. Ito ay tungkol sa pananagutan. This is about millions of pesos in confidential funds you cannot account for. This is about allegations that you receive funding from Pugo operators and drug dealers for your campaign. This is about whistleblowers from your own security group linking you to criminal activities, pahayag ng Makabayan Bloc. At ayon sa kanila, ang pag-anunsyong ito ay isa umanong paraan upang gamitin na weapon ang kanyang kampanya bilang isang proteksyon laban sa pananagutan. Dapat daw na unahin ang pananagutan at katotohanan bago isipin ang susunod na eleksyon dahil malayo pa ang eleksyon sa 2028 pa. Kung sa bagay, hindi nakapagtataka kung binanatan kaagad ng Makabayan Bloc ang anunsyo ni VP Sara. Meron ba tayong narinig na magandang sinabi ng Makabayan Bloc tungkol sa mga Duterte? Ang sa kanila, walang ginawang mabuti. Ang mga Duterte, masama lahat. Ang mga iniwan at ginawa ni FPRRD. Ito ay isang palatandaan na takot sila sa pagbabalik ng isang Duterte sa Malacanang. Magkakaroon ng hadlang, balakid sa kanilang agenda. Katunayan, hayagang sinabi ni ACT Teachers Representative Antonio Tino na ayaw nilang maulit ang pamumuno ng isang Duterte sa Malacanang dahil inuugnay nila ang Duterte sa mataas na presyo ng bilihin, dagdag na buwis at pagiging sunod-sunuran daw umano sa China. At sa kabilang banda naman, meron din pahayag si Senator Risa Hontiveros dito sa anunsyo ni Vice President Sara. Alam naman natin na bukas si Senator Hontiveros sa pagtakbo bilang Pangulo ng Pilipinas.
Binigyan din ng senadora na hindi matitinag o magbabago ang timeline ng United Opposition dahil lamang sa maagang announcement ng Vice President. At ayon sa kanya, ang opposition daw ay nandun sa proseso ng pagtatakda ng kanilang sariling timeline at inaasahang maglalabas sila ng kanilang sariling standard bearer sa huling bahagi ng 2026 o unang quarter ng 2027. At naniniwala si Senator Hontiveros na may malaking fighting chance ang isang nagkakaisang opposition upang talunin si Duterte. Basta makinig sila sa hinanaing ng mga botante at gagawa ng mas matalinong kampanya. At sinabi pa ng senadora na ang hahanapin nilang leader ay dapat may paninindigan sa anti-corruption, good governance, at pambansang soberanya. Mga kaibigan, ngayon na official nang ipinahayag ni VP Sara ang kanyang pagtakbo, sino kaya ang susunod na mag-announce ng kanilang kandidatura? Sino kaya ang kanyang makakalaban? Malayo pang eleksyon pero mainit na. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion, meron ba kayong pananaw sa ating tinalakay? Kung meron, please leave your comment. Maraming salamat and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.